Ano ang G6PD deficiency in babies at ano ang mga dapat iwasan? I'm Dr. Akat, pediatrician and a mom. Alam nyo ba na may isang kondisyon na maaaring malaman sa newborn screening test pero madalas ay hindi ito lubos na naiintindihan ng mga magulang? Ito ang G6PD deficiency. Pero huwag kayong mag-alala dahil sa video na ito aalamin natin ano ang G6PD deficiency, ano ang mga sanhi at paano ito nadedetect, ano ang mga risk, signs ng hemolysis at paano ito maiiwasan, ano ang mga bawal sa may G6PD deficiency at mga sagot sa mga pinaka-common na tanong ng mga magulang. Ano nga ba ang G6PD deficiency? Ang G6PD deficiency or glucose 6-phosphatase dehydrogenase deficiency ay isang genetic condition kung saan kulang or wala ang G6PD enzyme na kailangan ng katawan. Bakit ito mahalaga? Dahil ang G6PD enzyme ang nagsisilbing proteksyon ng red blood cells laban sa pagkasira dulot ng oxidative stress or mga substances. Sa Pilipinas, isa sa 63 newborns ang may G6PD deficiency ayon sa datos ng Newborn Screening Reference Center. Ano ang sanhi or causes ng G6PD deficiency? Ang G6PD deficiency ay inherited, ibig sabihin, namamana ito mula sa magulang. Mas madalas itong makita sa mga lalaki dahil nasa X chromosome ang gene na gumagawa ng G6PD. Ang mga babae ay maaaring carrier or mismong may deficiency kung pareho nilang namana ang defective na gene. Paano ba natin nalalaman kung may G6PD deficiency si baby? Una, ang newborn screening test. Dito unang nadedetect ang G6PD deficiency sa mga bagong silang na sanggol. Sumunod ay ang confirmatory test. Kailangan ito para makumpirma kung talagang may G6PD deficiency ang isang bata. Saan pwedeng magpa-confirmatory test? Mayroong 31 confirmatory testing centers sa Pilipinas. Para sa listahan, bisitahin lamang ang website ng newbornscreening.ph. Ano naman ang mga risk or panganib para sa mga may G6PD deficiency? Kapag ang isang G6PD deficient na bata ay na-expose sa oxidative substances, maaari siyang magkaroon ng hemolytic anemia. Ito ang mga symptoms ng hemolysis. Una, maputla or yellowish na balat, pananakit ng ulo at pagkahilo, mahina, matamlay at madaling mapagod, dark-colored or tea-colored urine ng bata at pananakit ng tiyan or likod. Severe hemolysis can lead to complications like brain damage or even death, kaya kailangan ipa-check up agad ang bata. Ang oxidative substances ay matatagpuan sa mga medications tulad ng antibiotics, antimalarials, pain relievers at sulfa drugs. Gayon din sa ilang mga food and drinks tulad ng fava beans, soy-based products, red wine, blueberries at ampalaya, at mga household chemicals tulad ng mothballs, menthol-containing products, henna at naphthalene. Ito ang listahan ng mga gamot na bawal sa may mga G6PD deficiency. At ito ang listahan ng mga gamot na safe inumin sa tamang dose or yung therapeutic dose. Ito ang listahan ng chemicals, pagkain, inumin at mga substances na dapat iwasan sa mga may G6PD deficiency. Paano nga ba ginagamot ang G6PD deficiency? There is no cure for G6PD deficiency, pero maaaring maiwasan ang hemolytic crisis sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga oxidative substances. Sa matinding kaso ng hemolysis, maaaring kailanganin ang blood transfusion, oxygen therapy at folic acid supplementation. So paano ba maiiwasan yung hemolytic crisis? Itong kailangan gawin. Una, ipaalam sa pediatrician or doktor na confirmed na may G6PD deficiency ang bata para maiwasan ang mga bawal na gamot. Laging suriin ang mga label ng gamot at pagkain bago ibigay sa bata. Alamin at bantayan ang signs ng hemolysis. Iwasan din ang infeksyon, dalhin agad sa doktor kung may mataas na lagnat or matinding sakit. Turuan ang bata habang lumalaki kung paano protektahan ang kanyang sarili. Ito ang ilan sa mga frequently asked questions para sa mga pasyente na may G6PD deficiency. First question, ang anak ko ay may G6PD deficiency at nalulungkot ako. May ginawa ba akong mali habang ipinagbubuntis ko si baby? Actually, mami, hindi mo kasalanan na may G6PD deficiency si baby. Genetic disorder ito at walang magagawa ang isang ina upang maiwasan ito habang buntis.
Next question, ang aking panganay ay may G6PD deficiency. Ako ay buntis ulit, so pwede bang magkaroon ng G6PD deficiency ang mga susunod ko na baby? Actually, may posibilidad, lalo na kung carrier ka ng G6PD deficient gene. Lahat ng newborns mo ay dapat dumaan sa newborn screening. Third question, posible bang maging negative ang confirmatory test kahit positive ang newborn screening? Yes, kung negative, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa mga bawal na gamot or pagkain. Next question, saan pwedeng magpa-confirmatory test? So, mayroong 31 na confirmatory testing centers sa bansa. Tingnan ang website na www.newbornscreening.ph para sa kumpletong listahan. Next question, safe ba ang formula milk para sa may G6PD deficiency? So, first of all, breastfeeding is best for babies. If breastfeeding is not possible, generally ay safe ang formula milk except kung may significant soy content ito. So please always consult your pediatrician regarding this matter. Next question, bawal ba ang vitamin sa mga may G6PD deficiencies? Actually, hindi naman. Ang vitamin C ay ligtas basta nasa tamang dosage. Mas mahalaga pa rin ang balanced diet and to always consult your doctor about the right dose of medicines and vitamins. Next question, anong toothpaste brand ang safe sa mga may G6PD deficiency? Actually, bihira ang report ng hemolysis dahil sa toothpaste. Kung may menthol, gamitin ang tamang dami and again, consult your pediatrician and your dentist about this. So next question, may bakuna bang hindi pwedeng ibigay sa may G6PD deficiency? Generally, safe ang mga bakuna para sa may G6PD deficiency. So mga mommies at daddies, hindi kayo nag-iisa sa pag-aalaga sa inyong anak na may G6PD deficiency. Nangangailangan ito ng tamang pag-aalaga at pag-iwas sa mga gamot, pagkain at substances na posibleng makasama sa kanila. So by being informed, you can keep your child safe and healthy. So kung may tanong pa kayo, comment below or talk to your pediatrician. So please like, share, and subscribe for more pediatric health tips. Ako po ulit si Dr. Kat. Ingat po kayo palagi.